Iha, bakit parang may tinatago ka sa akin? Wala po. Siguro po ay napag-isipan ko lang ang nakaraan. Nakaraan? Ano bang nakaraan? Sabi po ng nanay ko, may isang tao daw na iniwan kami. At hanggang ngayon, di ko alam kung buhay pa siya. Talaga? Oo po. At minsan naiisip ko, paano kung nasa harap ko na po siya ngayon? Iha, sandali lang. Marie, may babae sa gate. Sabi niya, kailangan mo makita ang totoo ngayon. Nay? Ito ang kwento ng isang dalagang babae na lumaki na walang ama. Ang palagi lamang niyang kasama sa buhay ay ang kanyang ina. Hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit wala siyang amang gumagabay sa kanya dahil kailanman ay hindi iyong kinuwento ng kanyang ina. Ang pangalan ng dalaga ay Marie. Noong bata pa lamang si Marie, ramdam na niya ang pangungulila sa pagmamahal ng isang ama. Tuwing may school activity, napapansin niyang may mga tatay na sumasama sa kanilang mga anak, naghahatid, sumusuporta at nag-aalaga. Hindi niya maiwasang mainggit sa mga kaibigan niyang kumpleto ang pamilya. Isang araw, habang kumakain sila ng hapunan, muli niyang tinanong ang kanyang ina. Ma, bakit po wala akong tatay? Inosenteng tanong ni Marie. Sandaling natahimik ang kanyang ina bago sumagot. Anak, sapat na muna na nandito ako para sa'yo. Malumanay nitong sabi. Ngunit hindi yung sapat para sa batang si Marie. Palagi rin nasasaktan si Marie sa paaralan dahil ginagawa siyang biro ng kanyang mga kaklase. Ikaw nga walang tatay, sabi ng isa. Buti pa kami kumpletong pamilya, dagdag ng isa pa. Malamang iniwang kayo ng tatay mo. Oo nga, nasan bang tatay mo? Sa tuwing naririnig iyon ni Marie, napapayuko na lamang siya. Hindi siya makasagot dahil kahit siya mismo ay hindi alam masagot sa kanilang mga tanong. Minsan ay umuuwi siyang tahimik at kapag mag-isa na sa kanyang kwarto ay doon lamang siya umiiyak. Habang lumalaki siya, lalo lamang lumalalim ang kanyang mga katanungan sa sarili. Bakit wala akong ama? Buhay pa kaya siya? Iniwan ba niya talaga kami? Ngunit kahit gaano niya gustong malaman ng sagot, hindi pa rin ito sinasabi ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng iyon, nagsumikap si Marie sa pag-aaral. Pinilit niyang maging matatag at ituon na lamang ang kanyang atensyon sa kanyang pangarap. Hanggang sa dumating ang araw na nakapagtapos siya ng high school. Masaya sana ang araw na iyon, ngunit may kaunting lungkot sa kanyang puso. Alam niyang pagkatapos ito ay hindi na siya makakapagpatuloy sa kolehiyo dahil nag-iisa lamang ang kanyang ina na naghahanap buhay, hindi nito kayang tustusan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, nagsalita si Marie. Ma, alam ko pong mahirap ang buhay natin. Sabi niya, tumingin ang kanyang ina sa kanya. Anak, ma, okay lang po. Naiintindihan ko naman. Putol ni Marie habang pilit nang umingiti. Maghahanap na lang po ako ng trabaho para makatulong sa inyo. Nalungkot ang kanyang ina sa narinig. Anak, pangarap ko makapagtapos ka, sabi nito. Hindi pa naman po huli ang lahat. Balang araw po makakapag-aral din ulit ako. Pero ngayon, gusto ko muna makatulong sa inyo. At mula noon nagpasya si Marie na maghanap ng trabaho upang kahit papaano ay makatulong sa gastusin nilang mag-ina. Maraming trabahong inaplayan si Marie upang makatulong sa kanyang ina. Kahit mahirap at pagod, hindi siya sumuko dahil alam niyang kailangan niya maging matatag para sa kanilang dalawa. Una siya nag-apply bilang crew sa isang restaurant. Agad din naman siyang natanggap dahil masipag siya at fresh graduate. Sa simula ay masaya si Marie dahil pakiramdam niya ay nakakatulong na siya sa kanyang ina.
Araw-araw ay maaga siyang pumapasok sa trabaho, ngunit kahit nagsisikap siya, hindi rin nagtagal ang kanyang trabaho roon. Kaya muli siya naghanap ng trabaho. Sa pagkakataong ito, nag-apply siya sa isang factory. Natanggap din siya bilang isang factory worker. Mahirap ang trabaho, mahaba ang oras ng pagtatrabaho at minsan ay masakit sa katawan ang paulit-ulit na gawain. Ngunit tiniis iyon ni Marie para lamang kumita at makatulong sa kanilang gastusin. Sa kasamaang palad, hindi rin siya nagtagal sa trabahong iyon. Ang kontrata ng kanilang trabaho ay 5 buwan lamang. Muli na naman siyang nawala ng trabaho. Habang naglalakad si Marie pauwi sa isang hapon, napapansin niya ang isang karatula na nakapaskil sa gate ng isang bahay. Lumapit siya at binasang nakasulat, "Wanted, Caregiver." Sa ibaba nito ay nakalagay ang mga requirements at ang address kung saan maaari mag-apply. Biglang nagkaroon ng pag-asa si Marie, ngunit sandali siya nagdalawang isip. Napansin niya na medyo may kalayuan ng lugar kung saan siya magtatrabaho. Pagdating niya sa bahay, agad niyang kinausap ang kanyang ina. "Ma, may nakita po akong trabaho," sabi ni Marie. "Ano yun, anak?" "Caregiver po. Nakasulat po sa karatula kanina habang pauwi ako." Napaisip ang kanyang ina. "Caregiver?" sabi nito. "Saan naman yan?" Sinabi ni Marie ang address. Pagkarinig nito ay bahagyang nag-alala ang kanyang ina. "Anak, medyo malayo pala yan. Baka mahirapan ka," sabi nito. "Ma, gusto ko pong sumubok," sagot ni Marie. "Maganda rin po ang sweldo ayon sa nakasulat. Makakatulong po yun sa atin." Tahimik na nag-isip ang kanyang ina. Ayaw niya mapalayo ang anak, ngunit alam din niyang kailangan nilang kumita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nakikita rin niya kung gaano kagusto ni Marie na makahanap ng trabaho. Sa huli ay pumayag din. "Sige anak," sabi niya. "Subukan mo." Natuwa si Marie sa narinig. "Salamat po, ma. Hindi ko po kayo bibiguin." Kaya kinabukasan wala nang patumpik-tumpik pa si Marie. Maaga siyang bumalik sa lugar kung saan niya nakita ang karatula. Kinakabahan man siya, naglakas loob siyang kumatok. "Magandang umaga po," sabi ni Marie. "Mag-a-apply po sana ako bilang caregiver. Nakita ko po yung karatula kahapon." "Sige, pumasok ka muna. May kakausap sa'yo para sa interview," sabi nito. Ilang minuto pa ay lumapit na babae. "Magandang umaga. Ikaw ba ay mag-a-apply?" tanong nito. "Opo," sagot ni Marie. "Sige, magtatanong lang ako ng ilang bagay tungkol sa'yo." Tumango si Marie kahit medyo kinakabahan. "Saan ka nakatira?" tanong ng babae. "Diyan lang po ako nakatira sa Southville," maayos na sagot ni Marie. "Ilang taon ka na?" 20 taong gulang na po ako." "May karanasan ka na ba sa pag-aalaga ng matatanda?" tanong muli ng babae. "Opo," sagot ni Marie. "Nag-alaga po ako noon sa lola ko, pero ngayon po ay namayapa na siya." Tumango ang babae habang nakikinig. "May dala ka bang requirements?" "Opo, dala ko po lahat," sabi ni Marie habang inaabot ang kanyang mga papeles. Isa-isang tinignan ng babae ang kanyang mga dokumento. "Kompleto naman ang requirements mo. Pwede ka na magsimula bilang caregiver. Puntahan mo na lang yung address at alam na yun nila." Nalaki ang mga mata ni Marie sa tuwa. "Talaga po? Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko sa trabaho." Ngunit ipinaliwanag din sa kanya ang isang mahalagang bagay. Stay in ang trabaho mo doon. Ibig sabihin, doon ka titira sa bahay nila at makakauwi ka lang tuwing day off. Sandaling natahimik si Marie. Ibig sabihin ay mawawalay siya sa kanyang ina. Ngunit naisip niya na malaking tulong ito sa kanilang buhay. Kaya ngumiti siya at tumango. "Opo, okay lang po sa akin." Agad na umuwi si Marie upang ibalita sa kanyang ina ang magandang balita. "Ma, natanggap na po ako sa trabaho," masayang sabi ni Marie pagpasok pa lamang sa kanilang bahay. "Nako, talaga ba anak?" tanong ng kanyang ina habang napangiti.
Opo, Ma. Caregiver po ako sa isang matandang lalaki. Medyo malaki rin po ang sweldo. Masaya ang kanyang ina sa narinig. Stay in daw po kasi ang trabaho, Ma. Makakauwi lang po ako tuwing day off. Dagdag ni Marie. Sandaling natahimik ang kanyang ina. Kahit masaya siya na may trabaho ng anak, alam niyang mamimiss niya ito dahil mas madalang na silang magkakasama. Okay lang yan, anak. Ang mahalaga ay may trabaho ka at makakatulong ka sa atin. Sabi nito habang hinahawakan ang kamay ni Marie. Kinagabihan, nagsimula na mag-impake si Marie ng kanyang mga gamit. Ilang damit, mga personal na gamit at mga bagay na kakailanganin niya sa kanyang bagong trabaho. Anak, siguraduhin mong mag-iingat ka palagi. Paalala ng kanyang ina habang inaayos ang mga damit sa bag. Opo, Ma. Sagot ni Marie. Ramdam nila ang lungkot dahil sa unang pagkakataon ay matagal silang magkakahiwalay. Kinabukasan, maaga nagising si Marie upang maaga rin siya makaalis at makarating sa kanyang trabaho. Sinamahan siya ng kanyang ina hanggang sa terminal ng bus. Nang dumating ang bus, niyakap ni Marie ang kanyang ina. Ma, mag-iingat po kayo palagi, sabi niya. Ikaw din, anak. Sumakay si Marie sa bus. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin siya sa bintana. Nakita niya ang kanyang ina na kumakaway sa kanya. Hindi napigilan ni Marie ang kanyang emosyon. Ilang oras pa ang lumipas at sa wakas ay nakarating na si Marie sa bahay kung saan siya magtatrabaho. Pagdating niya sa gate ng bahay, napahinto siya sandali. Malaki at napakaganda ng bahay. Dito na siguro yun, bulong niya sa sarili. Huminga siya ng malalim at kumatok sa gate. Maya-maya ay may nagbukas at pinapasok siya sa loob. Pagpasok niya ay lalo siyang namangha. Malawak ang bakuran at napakalaki ng bahay. Hindi niya maiwasan tumingin-tingin sa paligid, ngunit napansin niya agad na parang kakaiba ang pakikitungo sa kanya ng kanyang magiging mga amo. Ang mga anak na matandang aalagaan niya. Maya-maya pa ay may lumabas na isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Hindi pa naman ito masyadong matanda. Sadyang di lang ito nakakalakad at nakakatayo kaya kailangan ng alalay. Siya na bang bagong caregiver? Tanong ng isa sa mga anak na matanda. Yes, sagot ng isa pa. Lumapit sila sa matanda at itinuro si Marie. Dad, siya ang mag-aalaga sa iyo mula ngayon. Lumapit si Marie at magalang na yumuko. Magandang araw po. Ako po si Marie. Ako po ang magiging caregiver ninyo. Sabi niya na may paggalang. Tahimik lamang na tinitigan siya ng matandang lalaki. Simula sa araw na iyon, buong puso nang inalagaan ni Marie ang matandang lalaki. Sa paglipas sa mga araw, unti-unti ring napalapit ang loob nila sa isa't isa, hindi lamang bilang caregiver at pasyente, kundi parang mag-ama. Palagi ring napapasin ni Marie na mas komportable ang matanda kapag siya ang nag-aalaga rito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang natural na sa kanya ang pag-aalaga sa matanda. Hanggang sa umabot ng ilang buwan si Marie sa pagtatrabaho sa bahay ni iyon. Isang hapon, habang nagpapahinga ang matanda sa sala at nakaupo sa wheelchair, magkatabi silang nag-uusap. Biglang nagsalita ang matanda. Alam mo, Iha, sabi nito habang nakatingin sa kanya. Mula pa lang noong unang araw na nakita kita, ang gaan na agad ng pakiramdam ko sa'yo. Napangiti si Marie. Talaga po? Oo. Sagot ng matanda. Alam kong totoong tao ka. Hindi kagaya ng mga nauna sa'yo na caregiver. Bahagyang natahimik si Marie bago nagsalita. Alam niyo po, wala po akong ama. Sabi niya ng mahina. Napatingin na matanda sa kanya. Talaga? Opo, sagot ni Marie. Kaya siguro napalapit agad ang loob ko sa inyo. Parang nararamdaman ko sa inyo kung pagmamahal ng isang ama. Sandaling natahimik ang matanda at tila may kung anong naramdaman. Kawawa ka naman pala, Iha. Malungkot nitong sabi. Ngumiti si Marie. Napabuntong hininga ang matanda. Alam mo ba,
Ang mga anak ko, puro lalaki. Sabi nito. At matitigas ang ulo ng mga yan. Napangiti si Marie na marinig iyon. Noon pa man, Dagdag pa na matanda. gustong gusto ko talagang magkaroon ng anak na babae. Napatingin ito kay Marie at ngumiti. Kung nagkaroon siguro ako ng anak na babae, siguro kagaya mo siya, mabait at maalaga. Lumipas ang araw na iyon, kinaumagahan, umuwi ang mga anak na matanda sa bahay. Tuwing umuwi ang mga ito, napapansin ni Marie na nag-iiba ang pakikitungo nila sa kanya. Dahil puro lalaki ang mga anak na matanda, madalas sila siyang biruin at pagtripan. Marie, ikaw na nga maglinis dito. Utos ng isa. Marie, pakikuha nga ng tubig. Sabi naman ng isa. Kahit hindi naman yung kasama sa trabaho niya bilang caregiver, ginagawa pa ni na Marie para lang walang gulo. Minsan naman ay napapagalitan pa siya kahit hindi naman niya kasalanan. Bakit hindi pa malinis to? Sigaw ng isa sa mga anak. Pasensya na po, mahinang sagot ni Marie kahit wala naman siyang ginawang mali. Tahimik na lang niyang tinitiis ang lahat. Iniisip niya na kailangan niya ang trabaho para makatulong sa kanyang ina. Ayaw din niyang ipakita sa matandang inaalagaan niya ang mga nangyayari dahil ayaw niyang mag-alala ito. Pero minsan, napapansin pa rin na matanda ang lungkot sa mukha ni Marie. May problema ba, iha? Tanong nito isang araw. Ngumiti agad si Marie. Wala po. Okay lang po ako. Kahit nahihirapan siya sa mga anak na matanda, pinili pa rin ni Marie na manatili at gawin ng maayos ang kanyang trabaho. Isang araw, habang abala si Marie sa pag-aalaga sa matanda, bigla siyang tinawag ng guard. Marie, may bisita ka raw sa labas. May naghihintay sa iyo sa gate. Sabi ng guard. Nagtaka si Marie. Sino po? Tanong niya. Di ko rin alam. Babae siya. Naghihintay lang doon sa labas. Lalo siya nagtaka dahil wala naman siyang kakilala o kaibigan sa lugar ni iyon. Agad siya naglakad papunta sa gate. Pagdating niya roon, bigla siyang natigilan. Ma? Gulat na sabi ni Marie. Ang kanyang ina pala ang naghihintay sa kanya. Hindi niya alam na pupunta ito o bibisita sa kanya. Hindi na pala natiis ang kanyang ina ang pangungulila sa anak. Halos mag-iisang taon na kasi silang hindi nakikita. Tuwing day off ni Marie ay hindi rin siya makauwi dahil walang ibang magbabantay sa matanda. Minsan naman ay hindi siya pinapayagang umuwi ng mga anak nito. Kahit gusto niyang umuwi noon, hindi rin niya kayang iwan ang matandang kanyang inaalagaan. Na makita niya ang kanyang ina, agad niya itong niyakap. Ma, namiss ko po kayo, sabi ni Marie habang naiiyak. Ako rin, anak. Sagot ng kanyang ina habang mahigpit siyang yakap. Hindi ko na matiis na hindi ka makita, kaya binisita na kita. Pareho silang may luha sa mata. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang sila muling nagkita. Sa loob na lang po kayo mag-usap, Marie. Sabi ng guard, kaya pumasok na sila sa loob ng bahay. Ngunit nakalimutan ni Marie na naroon pala ang mga anak na matanda. Pagpasok pa lamang nila sa sala, agad nagsalita ang isa sa mga anak. Hoy! Bakit ka ba nagpapapasok ng pulubi dito? Sabi nito habang nakatingin sa ina ni Marie. Simple lang kasi ang suot ng kanyang ina. Lumang t-shirt, mahabang palda at may dala lamang na lumang bag. Agad na sumagot si Marie. Sir, hindi po siya pulubi. Nanay ko po siya. Ngunit nagtawanan lamang ang mga lalaki. Talaga? Nanay mo yan? Sabi ng isa habang tumatawa. Nainsulto si Marie. Napuno na siya sa mga ginagawa nila sa kanya. Okay lang po kung ako ang giniganyan ninyo. Sabi niya habang nanginginig ang boses. Pero wag naman po ang nanay ko. Habang nagkakagulo na sila, biglang lumabas ang matandang lalaki mula sa loob ng bahay na naka-wheelchair. Anong nangyayari dito? Tanong nito habang pinipigilan ng ina ni Marie na anak na makipagtalo. Bigla itong napatigil na makita ang matanda. Napatingin siya ng mabuti. Leo? Mahina nitong sapi. Nagulat si Marie. Nay, magkakilala po kayo? Tanong niya.
Natigilan din ang matanda na makita ang ina ni Marie. Parang hindi ito makapaniwala. Biglang hinila ng ina ni Marie ang kanyang kamay. "Anak, umalis na tayo dito," sabi nito habang hinihila siya palabas. "Nay, bakit? Teka lang po!" Gulat na sabi ni Marie. "Manilyn, teka!" Sigaw na matanda mula sa loob. Lalo pang naguluhan si Marie, pinigilan niya ang kanyang ina. "Nay, bakit kayo magkakilala? Ano po bang nangyayari?" Hindi agad makapagsalita ang kanyang ina. Kita sa mukha nito ang lungkot at kaba. "Anak, pasensya ka na," sabi nito habang nangingilid ang luha. "Matagal ko itong itinago sa iyo." Lahat ng nasasala ay natahimik. Siya ang ama na matagal mo nang hinahanap. Parang tumigil ang mundo ni Marie sa narinig niya. Nalaki ang kanyang mga mata. "Po?" Mahina niya sabi. Pati ang mga anak na matanda ay napatingin sa kanila. Tumingin ang matanda kay Marie. Nanginginig ang kanyang boses. "Anak ko, si Marie?" Tanong nito na parang hindi makapaniwala. Natahimik ang buong sala matapos marinig ang sinabi ng ina ni Marie. Siya ang ama na matagal mo nang hinahanap." Umiiyak si Manilyn habang tumatango. "Oo, Leo. Siya ang anak natin." Lalong nagulat si Leo. "Anak? May anak tayo?" Sabi niya habang halatang hindi makapaniwala. Napatingin si Marie sa kanyang ina. "So ibig sabihin, kapatid namin si Marie." "What the? Paano nangyari?" Sabi ng isa sa mga anak na matanda. "Tinago ko yun," dagdag ni Manilyn. "Noong pinaghiwalay kami ng pamilya niya, nalaman kong buntis ako. Natakot ako, wala akong pera. Wala akong kakampi. At ayokong lumaki ang anak ko sa gulo ng pamilya nila." Napayuko si Leo habang nakikinig. "Manilyn, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam na may anak tayo. Pasensya na, patawarin mo ko." Sabi niya habang nanginginig ang boses. Tahimik si Marie habang pinapakinggan ang lahat. Napatingin siya kay Leo. "Kung alam niyo po, hahanapin niyo po ba kami?" Tanong niya. Agad tumango si Leo. "Oo naman, anak. Kung alam ko lang, hindi ko kayo pababayaan." Unti-unting lumapit si Marie sa matanda. Naaalala niya ang mga buwan na inalagaan niya ito, ang mga usapan nila at ang pakiramdam na para may connection sila. Hindi na napigilan ni Marie ang kanyang damdamin. Lumapit siya at niyakap ang matanda. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang yakap ng isang ina. "Tay," mahina niya sabi. Lalong napaiyak si Leo habang niyayakap ang anak. "Pasensya ka na, anak. Sa lahat ng taon na wala ako sa buhay mo." Lumapit din ang mga anak ni Leo. "Nagkamali kami sa iyo, Marie," sabi ng isa. "Di namin alam na kapatid ka pala namin. Pasensya na rin sa ginawa namin sa iyo at sa nanay mo." Dagdag pa ng isa. Ngumiti si Marie kahit may luha pa rin sa kanyang mga mata. "Okay lang. Ang mahalaga ngayon, alam na natin ang totoo." Lumapit si Leo kay Manilyn. "Manilyn, salamat sa pagpapalaki mo kay Marie kahit mag-isa ka. Pasensya na. Sana patawarin mo ko." Ngumiti si Manilyn habang pinupunasan ng kanyang luha. "Hindi ko akalain na palang araw magkikita pa tayo." Pagkalipas sa mga araw, nagbago ang lahat. Tinanggap si Marie ng buong pamilya. Hindi na siya tinatrato bilang caregiver kundi bilang anak at kapatid. Pinatira rin nila si Manilyn sa bahay upang hindi na sila magkahiwalay. At sa wakas, naranasan ni Marie ang bagay na matagal niyang pinangarap, ang magkaroon ng kumpletong pamilya. Ang dalagang lumaki na walang ama ay natagpuan din sa wakas ang ama na matagal niyang hinahanap.
Malaki ang pagbabago ng buhay ni Marie. Nagpatuloy na siya sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo at kamtin ang kanyang pangarap na trabaho. Isa na siya sa mga tagapagmana ng ari-arian ng kanyang ama. At mula noon, hindi na sila muling naghiwalay. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito.